Ayon sa isang ulat mula sa isang defense news outlet na nakabase sa Czech Republic, kasalukuyang nasa yugto pa rin ng produksyon ang 10, 10 sa 30, 30 Pandur II 8x8 wheeled armored vehicles na nakalaan para sa Philippine Army. Ginagawa ang mga ito sa pasilidad ng Tatra Defense Vehicle, TDV, sa Czech Republic bilang bahagi ng Horizon 2 phase ng Philippine Defense Modernization Program. Ang mga naturang sasakyan ay bahagi ng mas malawak na proyekto sa ilalim ng kontratang napanalunan ng Israeli defense firm na Elbit Systems na layuning magbigay ng kabuuang 30 light tanks sa hukbong katihan ng Pilipinas. Sa nasabing bilang, 10 ay ang wheeled Pandur IIs, 8 siyam na variants habang ang natitirang 20 ay tracked Sabra light tanks na nakabase sa ASCOD platform ng General Dynamics European Land Systems. Ang Pandur II ay isang modernong modular armored vehicle na may mataas na antas ng proteksyon, mobility at firepower. Ang variant na in-order ng Pilipinas ay inaasahang magkakaroon ng 100 at 5 mm na main gun, state-of-the-art fire control system at integrated battlefield management systems, BMS. Ang wheeled configuration nito ay nagbibigay ng mas mataas na bilis sa kalsada, mas magaan na maintenance at mas mabilis na strategic deployment, partikular na mahalaga para sa isang bansang arkipelago gaya ng Pilipinas. Samantala, ang tracked variant na Sabra light tank ay dinisenyo para sa mas mabibigat na terrain at mas matagalang operasyon. Ang pagkakaroon ng parehong wheeled at tracked variants ay bahagi ng plano ng Philippine Army na magkaroon ng balanseng puwersa na handang tumugon sa iba't ibang uri ng labanan at operasyon. Pinamumunuan ng Elbit Systems ang integrasyon ng mga systems at teknolohiya sa mga sasakyan, kabilang na ang electro-optical sensors, turret systems, communication equipment, at iba pang mission-specific upgrades. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga manufacturer tulad ng TDV, sinisiguro ng Elbit na ang lahat ng sasakyan ay alinsunod sa mga teknikal na hinihingi at operasyonal na pangangailangan ng Philippine Army. Ang proyektong ito ay isa sa mga pangunahing inisyatiba sa ilalim ng revised AFP Modernization Program, partikular sa Horizon 2 phase na ipinatupad mula 2018 hanggang 2022, habang ang mga naunang yugto ay nakatuon sa internal security at counterinsurgency. Ang Horizon 2 ay mas nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa conventional warfare, isang mahalagang hakbang sa gitna ng patuloy na tensyon sa rehiyon, lalo na sa West Philippine Sea. Bagaman naranasan ang pagkaantala sa implementasyon ng proyekto dulot ng pandemya at mga problemang global sa supply chain, nagpatuloy ang konstruksyon at ngayon ay nasa yugto na ng factory acceptance testing at quality assurance procedure sa TDV sa Czech Republic. Kapag natapos ang mga pagsusuring ito, ipapadala ang mga sasakyan sa Pilipinas upang isailalim sa karagdagang testing, integration at pagsasanay bago tuluyang i-deploy sa mga frontline unit. Ayon sa mga opisyal ng Philippine Army, ang pagdating ng mga makabagong armored vehicles ay isang malaking hakbang tungo sa modernisasyon ng kanilang mechanized units. Ang Pandur II 8 siyam ay hindi lamang magbibigay ng dagdag na firepower kundi pati na rin ng flexibility sa pagsasagawa ng iba't ibang uri ng misyon, mula sa reconnaissance at infantry support hanggang sa command and control at casualty evacuation, medevac, roles. Ang pagbili ng mga sasakyang ito ay isa ring patunay ng lumalalim na defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas, Israel at mga bansang Europeo gaya ng Czech Republic. Isinusulong ng gobyerno ng Pilipinas ang isang multi-source defense strategy
upang hindi lamang umasa sa mga tradisyonal na kaalyado, kundi mapalawak din ang akses sa teknolohiya at suportang militar mula sa iba't ibang bansa. Habang patuloy ang tensyon sa South China Sea at humaharap ang bansa sa mga banta mula sa parehong internal at external actors, tinitingnan ng pamahalaan ang mga bagong modernong kagamitan tulad ng pandurdos bilang mahalagang bahagi ng pagtitiyak sa pambansang seguridad at teritorial na integridad ng Pilipinas. Inaasahan na ang unang batch ng mga pandurdo ay maihahatid sa bansa sa mga susunod na buwan at inaasahang magbibigay ito ng malaking tulong sa transformation efforts ng Armed Forces of the Philippines tungo sa pagiging isang modernong, mabilis tumugon at highly capable defense force.